Ayan, so hello po. So welcome back ulit dito sa YouTube channel ko. So sa ngayon, i-review natin yung Uniplus Color Gray. So bale, ito lang muna yung i-reviews natin. Pero pwede kayong mamili namin yung iba't ibang kulay and available yan sa mga partner namin. Sa akin kasi sold out kami. And I think meron pa yung mga partner natin dyan sa Marikina and sa Tondo. Tapos San Pablo, Binyan, and sa Carmona. So, eto, kung makikita nyo man, ganda ng forma. Ayan, parang yung Honda Sundiro. Ang Honda Sundiro lang kasi parang single lang siya. Wala siyang upuan dun sa likod na para dun sa angkasan. And kita nyo naman dito sa pinakaharap. Ayan po, so mas maganda yung itsura niya compare sa ibang Uniplus, sa ibang e-bike natin. And sa aesthetic na pag-uusapan natin, ayan, maganda po. So, pang-forma po yan. And yung mga ayaw ng may basket. So, kadalasan kasi nabili nito yung sa amin is yung mga nasa subdivision and yung mga single, tapos yung mga nasa condo. More on yung mga Chinese na, nag-work sa mga Chinese company, yun yung mga nabili sa amin eh. And yan, so, eto pala is Uniplus. Yan yung model niya. And kagandahan nito is medyo malaki-laki yung battery niya. 48 volts, 20 ampere po yan. So, medyo matagal-tagal malobat. Yung mga nag-alangan na ibiyahe kasi nga baka daw malobat agad. So, kagandahan nito yung Uniplus yan po. Medyo matagal-tagal yung paggagamitan yan. So, kung mga pang sundo or dyan lang sa palengke, umabot po yan ng almost 2 to 3 weeks. Bale, eto kasi, etong Uniplus and Super Uno, parehas sila ng battery. And etong gamit ko na Super Uno, almost 1 month na. And last na charge ko na ito is mga last week pa ng July. And kung makikita nyo, ito yung old na model namin. Kaya kung makikita nyo yung panel niya is super kapal. Yan. And then yung bago ngayon is yung manipis. So, almost mag-1 month na siya. And kung makikita nyo dyan, meron pa siyang 3 bar. Pero kapag ginagamit ko yan, nag-2 or yan, nag-aagaw ng 3 to 2 bar. So, eto kasi per bar niya is 25%. So, yan siya. So, same yung battery nito yung Super Uno and yung Uniplus. So, umaabot yan mga at least 50, ayan, 40 to 50 or 60 kilometer. Depende kasi yan sa throttle management. Ayan, pagpihit ng tawag neto, throttle or madibela ba? And then, kilo ng sakay. Tapos, yung weather, syempre kapag maulan, medyo mahirap yung daanan. And, tawag na to, ano pa ba ibang niya? Factors na pwedeng makapekto. And, kung matarik ba yung laging dinadaanan ninyo or yung patag lang. Pero ito kasi yung Uniplus, nakadesign siya sa patag. Kaya kung mapapansin ninyo, hirap siya pag medyo ahon. Kasi nga, yung pinaka-body kasi nito, ayan, yung dito sa may upuan, is andyan po kasi yung battery. And yung battery niyan is nasa around 30 kilo. Ganun. So, medyo mabigat-bigat. So, medyo hindi siya advisable sa mga naghanap ng mga e-bike na medyo matatarik yung daanan. So, ito is para dun sa mga subdivision na medyo patag. Ayan yung ito yung pinaka-best way. And best choice nyo, since meron na din siyang tawag neto, ito yung para sa angkas if meron mang bata and safe siya kasi nga meron siyang back support. So, ito naman sa mga gusto naman or yung mga single dyan na ayaw ng may angkas and pwede nyo i-modify yan, pwede nyo lagyan ng top box. So, meron akong mga in-upload. I'm not sure kung nakita nyo ibang post ko. So, pwede siyang lagyan ng top box dyan para yung mga gustong gamitin yung e-bike for lalamove ba? Grab food. Yan, pwede na lagyan ng top box dyan para at least mas formado pa yung itsura ng Uniplus nila. And eto, so dito pa nakalagay yung battery, dito yung charge stand, and dyan kayo mag-charge. So, ang charging time nito at least mga 6 to 8 hours. Pero, tawag nito, hindi naman niya naabot mga 8 hours kung hindi naman siya fully lobat. Pag gusto nyo lang i-charge kasi nga medyo malayo yung biyahe nyo kinabukasan, pwede naman po. At least mga 20 to 30% po yung
ng battery bago niyo i-charge para at least healthy pa rin yung battery niyo. Huwag nyo lang laging ilolobat po. So, eto try natin i-open and kagandahan pala niya, eto meron siyang hook hanger. Since walang basket kasi to, eto meron siyang hook hanger para pwedeng isabit dyan yung bag nyo. Ayan. Tapos, eto. So, eto yung manual key. Eto yung manual key. So, bali 2 piraso yan. Tigda 2 piraso for spare key. And meron din tayong 2 piraso dito para dun sa wheel lock. And nag-blurred siya. And eto naman para dun sa sa remote keyless. So, kagandahan kasi nito, hindi siya yung typical na e-bike na manual key and remote keyless lang and then yung wheel lock. So, kagandahan kasi nito, yung Uno Plus namin na bagong dating is meron siyang 4 ways how to open. So, sa mga makakalimutin dyan, meron tayong ibang ways para ma-open yan na hindi na kailangan gumamit ng susi. So, bale, eto, susi, and then yun, yung remote keyless. Ayan, so na-open siya dun. And then close natin. Ayan siya. So, yan yung kagandahan niya. Bale, 1, 2, tapos yung pangatlo is yung up. Yung sa up kasi meron siya yung sinaswipe dun para ma-open or close mo. And yung pang-apat is yung tinatap. Di ba yung parang katulad ng beep card, yung mga nagtitrain dyan, yung sumasakay sa LRT, MRT, di ba ang ginagamit dun is yung beep card. So, yun yung traditional and kaganda naman nito since halos lahat naman ng tao ngayon is meron na siyang phone. So, pwede yung gamitin yung phone niyo para i-open. Tatap nyo lang. Pero ang ano dun sa tap kasi is meron dapat NFC features yung phone niyo. Pero pag wala naman, okay lang naman kasi meron pa rin naman yung swipe. Bale, dun sa mga Huawei, tag nito, Apple, and then ano pang mga phone na meron NFC, Samsung ata, if I'm not mistaken ha. So, may ibang phone na Android walang NFC. So, pwede nyo rin naman i-downloadan ng NFC if wantin nyo. So, yun yung pang-apat. And yan, kung makikita nyo, andito yung throttle. Ayan siya. So, pwede nyo rin din i-modify to. Tapos, eto, meron tayong 3-speed, 1, 2, 3. Pinaka-top speed nito is nasa 40. Yes, 40. So, hindi siya parehas na yung Super Uno na 47. Ito is 40 po. And then, ito yung sa button. Try natin. Ito yung sa button para sa headlight. So, di ba pag naka-open, makikita nyo, automatic na meron talagang ilaw yan. Ibig sabihin yan, syempre open na yung e-bike. Pero kapag in-open natin tong button para sa headlight, ayan siya. So, mas maliwanag siya. Yan. Ito yung automatic na nag-open kapag in-open mo yung e-bike mo. Parang sa motor lang din. And then, kapag yung headlight, eto na yung nasa gitna. Tapos, eto yung suspension fork. So, kagandahan nito, mas comfortable siya gagamitin kapag may mga lubak kasi nga nagbabounce yan. And same sa upuan dun sa likod. So, parang sa mga bike, meron siyang shock absorber. So, hindi siya yung matagtag. And kung may mga humps dyan sa mga daanan ninyo. And yung plastic dito sa harap, makita nyo naman is super kapal. Yan. Tapos, eto yung size ng gulong is 14 by 2.50. Hindi siya na... kung gusto niyo mas mataas pa na gulong, pwede naman. Kaso nga lang, kailangan niyo magpalit ng fork yung medyo mas mataas. Kasi eto, I think, wala na siyang space. Meron pa naman, pero konti lang. Siguro, pwede ang 10. Pero kasi yung 10 medyo mas malapad na siya. Ayan, sasabit siguro dito sa may side. So, 14 by 2.50, pwede na yan. And dito, na-adjust yung preno po dyan since hindi siya naka-disc brake. So, pwedeng luwagan, pwedeng higpitan po yan kapag medyo maluwag na yung pagpreno dito sa gilid. So, meron tayong preno dyan, left and right. So, yung isa nandun sa harap, yung isa yung dito sa likod. Doon. And then, eto, meron siyang signal light. Ayan. Sa kanan to, kaya kung makikita nyo, meron siyang arrow dyan. Ayan, nagbi-blink-blink.
since naka-open yung right side na signal light natin. Same dito sa left side. Ayan. Kung gusto mo naman, in case may emergency ka at gusto mo i-open yan para at least alam nung may ibang nasa likod mo na mayroong emergency, pwede mong pindutin to. Ayan. So, para mag-open tong dalawang ilaw. Same lang sa likod yan. Ayan siya. So, ibig sabihin may emergency ka kapag ganyan po. Tapos, eto yung sa busina. Eto yung hindi lang, medyo downgrade ni Unoplus kasi nga, yung wire kasi na Bluetooth, tsaka yung busina is nasa isang wire. So, hindi ko siya mabago kasi nga nasa isang wire lang sila and isa lang yung pinagkabitan. And kung gusto niyo naman, in case gusto niyo medyo mas malakas pa yung busina niya, pwede naman kayong mag-attach dito ng detachable na busina. May nabibili yan sa Shopee or Lazada. Search yung detachable horn para sa e-bike, or I think pwede rin naman yung motor kasi halos same lang naman sila na features. And then ito meron siyang free na side mirror, so pwede nga adjust yan. Ayan, pwede rin taasan, pwede rin babaan or side. Yan. So ina-adjust po yan dito sa harapan. And then eto, so pag open kasi natin, daming mga icon na nalabas. Wait lang natin. So, eto yung sa speedometer, eto naman sa odometer, and then eto yung sa battery. Kung makikita nyo, meron tayong apay 10 bar dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 po yan. Bale, kada bawas is 10%. So, kung minsan makikita nyo, nag-aagaw tong 10 and 9 kasi nga nagbabawas na siya. Malapit na siyang mag-90 or 89. Ganun. Sa mga nagtatanong bakit minsan 10, minsan 9. Kasi nga, 10% kada bar. So, possible nagbabawas na siya hanggang automatic na magbawas na yan ng 1 bar kapag nag-90 or 89 na tong palaw. Then yan, eto yung sa odometer is single ride lang po yan. So nagre-refresh po yung nalabas dito once in-off ninyo or nag-stop yung biyahe nyo. Pero makikita nyo yung total mileage dun sa mismong app. And eto pala yung time dyan. Ayan. Pagdating kasi sa inyo, pag in-open yan, is hindi sakto yung time na nalabas dito. So ang gagawin lang doon is mag-download ng app para ma-open po yung location and ma-detect nung app yung location mo at lalabas yung tamang oras. Ayan. So, may mga lalabas pa dyan na icon. Hindi lang siya, tawag dito. Ayan. So, may mga lalabas dyan. Tapos yung speed. Hindi ko lang kasi mapagalito kasi nga walang stand to. Ayan. Kapag pinihit mo yan, tatakbo na po yan. So, eto kasi yung upgraded na Unoplus natin. Tapos, yan. So, dito yung footboard or yung gulay board natin. So, kagandahan niya yung battery, hindi na siya nandito sa baba. So, iwas basa, iwas grounded, or iwas short circuit in case man dadaan kayo dun sa medyo may tubig. So, medyo mas safe yung battery natin. Kasi andito na siya and naka-plastic na po yun. Though hindi lang siya detachable battery kasi nga kahit i-detachable natin yan, medyo may kabigatan kasi nga 48 volts, 20 ampere po yan and no space na din. So try natin. So eto kasi meron siya susi dito. So sa mga dyan, yung may natakot baka manakawan ng battery, kagandahan nito is meron siyang susi para hindi pwedeng, hindi siya manakaw agad-agad. Kaya kung makikita niyo meron siya dito yung battery, so punong-puno po yan. So no space na. Ayan siya. Diba ang arte? Ayan, kung makikita niyo meron siya nakalagay dyan na 48 volts, 20 ampere. And then meron na din yan fuse para iwas short circuit. Andito pala. So, kagandahan nito kasi, in case kapag may mga nag-short circuit na wire, hindi maapektuhan yung battery mo. So, ang unang masusunog dyan is eto po.
So, eto kasi pag wala yan, kapag may nag-short circuit na wire, pwedeng maapektuhan yung battery mo at mas mabilis siya masira. Hindi lang ako sure ha, pero dun sa yun yung, parang kumbaga sa bahay, meron kayong fuse, di ba? Para kapag may na wire, mas safe po kayo. So, eto yung masisira dyan, muna. Tapos, pwede mo rin siyang palitan. Magkano lang naman yung ganito? I think mga 25 pesos ata. Ayan siya. Tapos, ang kagandahan kasi nito is pag nag-charge ka, ayan, automatic nag-off po kapag nag-full charge na yung battery. Pag nag-charge kasi kayo, di ba, minsan yung iba, yun, hinuhugot muna, tapos saka itutuloy. Mas masisira kasi yung battery mo kapag gano'n na hindi tuloy-tuloy. So, mas maigi. Saksak nyo lang po. Mag-stop naman yung fan nung charger ninyo pag nag-full na. And hindi naman yun iinit. And kagandahan may fuse naman yun sa loob. Tapos eto, ayan, upuan. So, pwede nyo tanggalin or hindi. Pero, bakit nyo naman tatanggalin, di ba? Solid na bakal po yan. Hindi yan and kagandahan na ito yung spring niya is shock absorber na din, yung nag-bounce yan, para in case kapag may humps, ayan siya, hindi masyado masakit sa puwet. So, mag-adjust yan, depende sa kilo or bigat nung sakay nyo. And then, ito yung sa tail light, and hindi siya automatic na pag nag-brake ka is ilaw siya. So, kailangan nyo gumamit nung button, pinipindot yun. Tapos eto, pwede rin kayo magkabit ng plaka dyan if want nyo ng plaka. And then eto, reflectorized po yan, hindi po yan nailaw. Tapos eto, so dito yung motor hub. Yung mga nanghihingi ng certificate, pwede po kayong magpagawa dun sa mga bibilhan ninyo, pwede naman. And dito naman kinukuha yung motor hub number. Para in case kapag papalitan, alam ninyo kung sa inyo ba or hindi yung motor hub na yun. And then meron na din siyang apakan, footrest, para in case may bata na angkas, pwede ilagay yung paa nila dyan at hindi kung saan-saan nilalagay yung paa. And eto, meron siyang pedal assist para makadaan kayo sa EDSA at hindi kayo sisitayin. And since below 50 kph naman to, hindi naman kayo siguro sisitayin dyan. Pero eto kasi parang kamukha kasi ni Honda Sundiro and medyo mahal si Honda. So, baka masita kayo dyan. Pero hindi naman. And papakita nyo naman yung certificate or resibo. Pwede nyo rin naman patakbuhin para makita nila na 40 kph lang to, hindi naman siya abot na 50. And yan. So, yan lang po yung natin. Free side mirror. And sa mga ibang partners namin, eto kasi yung may ino-offer sila, yung ibang seller may mga ino-offer na freebies. So, it's up to you po if Pero yung iba is wala. So, hindi kasi pare-parehas yung mga price. Pero as respect naman dun sa ibang seller, may mas mataas, meron din mas mababa. Depende dun sa location nila. Sa mga buyer namin from Visayas and Mindanao, talagang medyo mas mahal yung price kasi nga magkano din yung shipping fee na nagagastos nila pag nagpapa-deliver sila sa tracking. I think mga 1,000 to 3,000 ata per unit yun. So, medyo may kamahalan lang. Pero at least, mas malapit na yun sa lugar ninyo. And sa medyo, andito naman sa Manila, yan, Metro Manila, meron tayo dyan partner sa Tondo, I think kay Aiko, and sa Marikina, sa Gabs. Kasi sila lang yung nabigyan ng stock, so dun kayo pwedeng bumili. And then sa mga reseller nila, I think meron din. Pero I think doon po yung bagsakan, doon sa Marikina. Pwede kayong bumili doon. Since wala na kami stock, pwede kayong bumili sa mga partners natin. At least mas malapit na sa location ninyo. And meron din kami San Pablo, Laguna, and Sky Golden Cyclery. Tapos dito sa Binyan, sa Red Kingdom or Red Lion. Di lang ako masyadong sa mga shop. And then, dito naman sa Muntinlupa, pwede kayong bumili kay GA and Bautista. Tapos sa Carmona, GA Bautista din. I think pareha sila ito ng shop. And then sa Bulinaw, Pangasinan, meron din tayo doon. Tapos sa Ilocos, meron din tayo dyan.
And basta may makita kayo na Unoplus, pwede kayong bumili. Pare-parehas lang naman po yan. And good quality po lahat ng mga items natin. Pagdating sa mga warranty, we cannot control po kasi iba't iba naman yung policy ng bawat seller. So, yan po yung natin. I think mag-sale ata sila. So, pwede nyo i-grab yung mga sale nila para at least makamura po kayo. So, sa akin kasi is out of stock tayo and last stocks na rin namin yung Super Uno and Unoplus. So, wala na ding darating na Unoplus. Sa mga naghanap talaga ng for safety yung concern, ayan, maganda po si Unoplus kasi hindi siya basta-basta nagagalaw. Kung makikita nyo to, ayan, try natin. Okay? Konting galaw kasi na is mag-ano siya eh. So, eto siya. Ay, ayaw. Alam kasi nagagalaw yung monitor nun. So, konting galaw kasi na ito maingay siya. Based din sa mga buyer namin kasi nga, minsan kasi wala silang parkingan dyan. So, mas madali siya masagi and yun nga maingay daw. Pero kagandahan kasi niyan, in case yung lugar ninyo is medyo, alam nyo na, hindi naman sa mga kapitbahay. So, mas safe siya kasi kada galaw mo dyan, iingay siya. So, malalaman mo kung nanakaw na or may kumuha ng e-bike ko. And kagandahan nito, kapag nag-alarm yan, and kahit itakbo nila yan, hindi nila yan agad-agad magagalaw kasi mag-i-stop po yan. Kumbaga parang gagalaw siya, stop, tapos galaw, stop. So, hindi siya basta-basta nananakaw. Tapos, matitrace mo din yan sa mismong app mo. Ayan siya. So, dati kasi nakakita yung location. And then, yun, parang in-upgrade ata or may pinalitan. So, ang makikita mo na lang is yung address. So, pwede mo makita sa mismong phone mo kung asan yung e-bike mo. Ayan yung kagandahan. Parang GPS siya. Ayan. Tapos, pwede mo rin tingnan yung riding history. In case hiramin ni ganito, ganyan. O, malalaman mo kung asan or saan siya nagpunta. Ayan, sa mga mister nyo. Pwede yung yun. Malaman nyo kung saan ba naggala o yung mga anak ninyo. So, pwede makita yan. Or pwede nyo rin palang i-add device. Ayan, kasi etong e-bike natin is one account and one e-bike lang siya. Pero yung mismong pinaka-main owner, pwede siyang mag-add ng ibang device. In case gusto niya ipahiram sa mga anak niya, ayan, at least mas madali nyo makita. Asan yung anak ko? Pwede yung makita. Ayan. So, yan po yung kagandahan na And, kagandahan pala nito, meron siyang Bluetooth speaker. So, katulad ni Super Uno, meron yung Bluetooth speaker and kinoconnect yan sa mismong app din. Meron lang kayong i-pair dun na pangalan. I think, basta ituturo yun ng seller and then paano mag-download ng app. Ituturo din yan ng magbebenta sa inyo. So, binibigay kasi yung app na yun once paid na yung item po. Kasi, syempre, one account and one e-bike lang po yun. So, medyo mahirap kasi mag-delete nung or mag-remove ng device. So, yan po yung Unoplus, 48 volts, 20 ampere, 500 watts pala to. So, price neto, SRP is 23,000. So, sa akin kasi is 23,000. Pero with helmet yun. Pero since yung ibang, yung helmet kasi is binibili ko din yun on my own expenses. Pero yung ibang seller natin is wala po, pero mas mura yung price nila. So, may mga na-encounter ako na buyer nagko-compare. Don't compare po kasi may mga iba't ibang price yung mga seller and yung freebies. Pwede naman kayo mahina ang discount. Nagbibigay naman po sila since pasukan na din ngayon. So, may mga pa-discount and sale yung mga partner natin. So, yan. Pwede kang bumili dito sa mga partner natin. Kay Gabs, meron pa ata silang stocks. And sa Aiko. Tapos, kay Golden Cyclery. Kay GA. Bautista. Bicycle. And then yung sa Ilocos. Hindi ko lang kabisado yung mga shop kasi hindi naman ako nag-ano. Pero yan, may mga partner tayo. And nga pala, sa Negros Occidental, Oriental, meron tayo dyan. Ang meron kasi sa kanila is dalawa lang yung kulay na naibigay ko kasi wala na akong stocks doon. So, sa medyo malalayong lugar, meron tayong partner dyan. Pwede kayong bumili doon. Ayan siya. So, super ganda yung Unoplus.
May mga iba't ibang kulay pala to. Color gray, color white, color pink, color red, and yung kulay yellow. Pinaka gusto ko kasi dun is kulay yellow kasi maganda yung combination na yellow tsaka yung gray po. Sa color pink naman, maganda yung pagka-pink niya kasi baby pink siya, hindi yung as in na pink na pink. And eto nga pala, available sa cash, COD, and installment through home credit. Kung makikita nyo, meron tayong dito ng home credit. So, meron mga ino-offer sa home credit, dalawa kasing option dun. Either yung standard na installment or yung zero interest. So, ang kailangan dyan para makapag-installment kayo is at least 20% na down payment and then active number. Tapos, syempre yung home credit account kasi dun kasi papasok yung item. And kapag na-approve, at least mga 5 to 10 minutes, at least mga 2 minutes siguro dyan kapag wala ka naman siguro mga pending na utang, mas madali ka ma-approve. And at least one valid ID or mas siguro dalawa. And para safe tayo at hindi masayang yung oras ninyo. So, eto, one valid ID and then at least 20% discount, then active number, and then home credit account. So, pipicturean lang kasi kayo nun. And then, antayin lang natin ma-approve. And then, kapag approve na, pwede nyo nang kunin yung items. Tapos, nasa inyo na kung gusto yung bayaran. Either 6 months, 9 months, 12 months, 15, 18, and then 24 months po. So, syempre, mas matagal, mas malaki yung interest niya. Ang kagandahan lang nun is makakabili ka ng e-bike na konti lang ilalabas mo na pera. And kung may paggagamitan ko ng pondo mo, at least meron ka ng e-bike. Tapos saka mo lang hulug-hulugan. And sa standard kasi kapag wala ka namang delay or good payer ka naman, on time ka naman magbayad, so yung pinaka-last na babayaran mo is libre na po yun. And sa mga mag-uutang or mag-installment, I advise you na bayaran na lang on time. Malaki-laki na din yung last payment or yung hulog din. So magbabayad ka lang din naman, i-advance mo na yung pag-iipon para makabayad on time sa home credit. Kasi mas maganda din yung good standing or good credit. Para next time, utang din kayo. So, yan po. So, presyo na ito is 23,000 po sa amin. And then, sa discount, you can ask your or seller po. Magbibigay naman sila. So, yan. Maraming salamat. And if may concern or message me na lang sa number ko dito sa YouTube or sa page ko. Pero yung stocks sa Plus, wala lang kaming stocks. Ang advice ko lang, recommended ko lang is bumili kayo sa mga partner namin kasi may mga stocks pa sila. Ting konti na lang yun, so paunahan na lang kasi nga last stocks na po yan and wala nang darating na susunod po. Ayan, so maraming salamat and ride safe po palagi. God bless and good night po. Bye-bye!